Hello, collective. Tingnan natin kung sitwasyon mo to, okay? Please give me 3 cards for my collective. Kung anong sitwasyon ng aking collective ngayon. Ngayon kung hindi itong sitwasyon mo, huwag mo ipilit, okay? Give me 3 cards. And 1 last card. Thank you so much, Tarot Angels. Please, 1 last card. So as of now, your overall energies, you feel so happy. So, you've been spying or looking for an info or records through online. You might be also moving physically, location change, because you already you think that yung sitwasyon doon o yung lugar na yun is hindi na naka-align sa'yo. Parang sabihin natin, nakumpleto mo na yung chapter mo sa lugar na yun, yung mga dapat mong matutunan. Okay? Thank you so much, Tarot Angels. Maaaring mangyari sa aking collective in the near future. Please give me 3 cards na maaaring mangyari sa aking collective in the near future. Okay. Please, Tarot Angels, give me 1 last card na maaaring mangyari sa aking collective in the near future. Collective, sabi ko nga, kung nag-change ka ng location, it might be because tingin mo may natutunan ka na. Siguro, isa rin yun sa magkakaroon na reason bakit medyo masakit yung nararamdaman mo. Kasi may 3 of Swords na mangyayari sa'yo. Yun yung overall energy mo. Siguro try mo i-balance yung mga bagay-bagay susunod ng mga araw. Yung pera, yung mga iniisip mo rin siguro na mga papadalan mo, pamilya mo, mga ganun, bayarin. Yung resourceful mo. Feeling trap ka. Parang feeling mo nag-back ka sa corner or feeling left out. Dahil siguro umalis ka. Okay? So, feeling mo helpless ka, hopeless ka, powerless ka. Lots of less. Number 12 or 3 might resonate. Yeah, feeling trap ka. Okay. Either way, lahat tayo pagka lumipat, tapos yung reason is nasaktan tayo, i-acknowledge mo yung sakit na nararamdaman mo. Kasi, when you're all alone, sa isang place, mas mas doon ka nakakapag-reflect. And the more you reflect, the more mo malalaman na hindi lang ikaw yung biktima at hindi lang ikaw yung nakasakit. At hindi lang sila yung nakasakit at hindi rin sila yung biktima. Sa mundo na to, kaya nga may yin and yang. Hindi gagawa si Papa God kung ano man ang pinapaniwalaan mo, ang ating Creator, ng bagay na hindi makapag-balance sa mundo na to. Isipin mo na lang kung lahat ng tao ay mabuti. Paano natin malalaman na mabuti yun? I mean, feeling ko na nakasakit ka at nasaktan ka din. Na nasaktan ka kaya nakasakit ka, okay? At parang pinagsisihan mo na bakit ka naging ganon, hindi ka naman ganon. Maybe because dahil para maging lesson tayo. Kung matagal ka ng follower ko, medyo masakit din ako magsalita. Pero
dapat ganun. Kasi kung hindi masakit ako magsalita, kung hindi ka sasabihin yung totoo, yung mga tinatago nila sa sarili nila, wala silang matutunan. Oo, sisikat ako. Pero, anong mapapala ako? Ba't naganto pa ako? Kung hindi ka bibigay yung proper na advice. May mga bagay na nakakasakit tayo para may matutunan ng iba. Nagiging catalyst tayo or aha moment nila. So, same din yun sa'yo. Ang importante, baguhin natin yon kung it was sobra sa iba or lalo na kung physical or something. At some point kasi hindi ko masabi kung ano yung tama at mali. Ang alam ko lang, pag alam ko na mali sa pakiramdam ko, hindi ko na ulit gagawin yun. Pero sa iba, kahit anong gawin ko, kahit tama o mali, sa kanila, pag ayaw nila sa akin, mali is mali. Pag gusto nila ako, syempre tatakpan nila yun ng compliments. Di ba ganun naman ang mundo? So ikaw, kailangan mo mag-reflect sa mga bagay na nagawa mo, na ginawa sa'yo, at isipin mo na ang mundo nito ay binabalance lang para sa higher purpose mo. Kung nakasakit ka, nasaktan ka, naging victim mentality sila, naging victim mentality ka, it's okay. Ang importante, paano ka mag-move forward dyan? Kasi ang hirap pagka facing your own shadow, lalo na kung you're moving out to other location, akala mo masaya, akala mo okay na, hindi. You will be alone. And because our Creator wanted you to face your own higher purpose. So, mamahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Hindi ka pwede meron agad na kasama, pwede ka may kausap. Pero I mean yung kasama, kahit anong gawin mo, pag you're in the state na ganyan, kailangan mo muna pag-aralan ba't nangyari lahat to. Kasi hindi ka pwede laging sabihin na nasaktan tayo kaya ganito. Tayo ang pumipili ng destiny natin, hindi sila, tama ba? So always think about that. Kasi ang totoo, kaya tayo nanlulumo. Kasi iniisip natin na sinaktan tayo ng ibang tao. Kahit ang totoo, nakasakit din naman tayo. Pero tingnan mo na lang yung ibang mga tao. Kung may mga pangit na outcome, gusto mo bang maging ganun? Kung may magandang outcome, how to become one? So tingnan naman natin ang payo ng guides mo sa'yo. Hindi ka nila pinapabayaan. Kaya mo pinipace yan. Or, soon to replace mo yan. Okay? Libra might be resonate. Number 7 might be resonate. Kung ikaw ay aalis ng ibang bansa, suportado ka ng guides mo, may mga opportunity na kakatok sa'yo or ikaw mismo kakatok. At kung saka magsimba ka, kung ano man yung pinapaniwalaan mo, pumunta ka doon, keep praying. Ipapanalo mo yung laban na hinaharap mo ngayon dahil magkakaroon ng justice o ikaw mismo ang magbibigay ng justice. Okay? Ikaw ang susulat ng kapalaran mo. So, collective, sana nakatulong to and make a better choice. Okay? Bye!